Magandang gabi ho, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito. Si Kibuloy si Kibuloy. Yung mga tauhan ni Kibuloy, bumabanat na rin, no? Talagang hindi nila pababayaan ang kanilang ang kanilang leader, ha? Pero bago tayo pumunta kay Kibuloy, nanood ko kanina meron po palang hearing, 6 hours ago to. Ito po ay sa Kongreso, no? Colonel Guevara at Major Quijada namigay ng 10K at pinangako 300K bawat isa. Pakinggan natin. Maiksi lang ho ito. Wanted to confirm na punta pa ito. Kasi nakalagay dito si Sergeant Ruiz. So, yung dalawang caliber disassembled on September 15. Is this true? Sino si Ruiz? Is this true? Yes, ano? Nakita mo yun or kasama ka na inaayos yung dalawang 45 caliber? Nakatusan po mag-disassemble yan. Inutusan kayo disassemble yung yes, dalawang 45? Yes, sir. Sino po ito sa'yo? Police Major Quijada yun, no? Kayo na naman. Major Quijada. Major Quijada. Bakit mo inuutos? Sila yan. Yes, Mr. Chair. Wala po akong inuutos kay SSG Ruiz, Mr. Chair, na mag-disassemble ng mga baril. Ilan ang nag-ayos ng dalawang caliber 45? Ilan? Ng mga polis? Mr. Chair, I mean, Sige, go ahead. ako po yung, ano po, So, si Sergeant Martin? No, sir. Patrolman Adena yun, Mr. Chair. Patrolman? Adena. Adena. O sige, go ahead. Ako po yung kasama pong, tumutulong po kay SSG Ruiz na i-assemble po yung, po, caliber 45, Mr. Chair. Sino order sa'yo? Si Major Quijada. Ayan, Major Quijada. Dalawa na nagtuturo sa'yo. So, ganun ho ka-powerful ang Kongreso. Diba? Pag pinatawag ka, puro opisyal ho yun ng mga kapulisan. Ang iniimbestigahan nila Representative Acop, na Congressman Acop, tsaka yung nakalimutan yung taga Bulacan. Mga kongresista po. No? Marami ho yung tinawag doon na kagalang-galang na opisyal po ng kapulisan. Yun nga ho, tungkol doon sa sinabi ko kanina, pamagat, no? Pero pagdating sa mga tauhan ni Kibuloy, wala. Kangaroo court kayo. Kayong Kongreso, sabi nung mga alipores ni Kibuloy, di ba? Nila to, si Celes. At yun nga, kung ano-ano sinabi sa Kongreso na kayo ay mga nagamit kayo ng mga kaliwa, napasok kayo ng mga rebelde. Tapos sabi nila, kayo, pinagbantaan pa ni Digong yung si Franz Castro, di ba? Papapatay nga niya kasi nampasin ng kaso ng grave threat, ngunit dapat subalit, dismiss sa DOJ. No? Pero yun nga, nirirespeto. Pag pinatawag ka, kailangan pumunta ka. Mukhang pinatawag din si Kibuloy dun Hindi rin yata pumunta, di ba? Tibay talaga si Kibuloy. Ito pa isa. Ito naman po, ngayon din to, 5 hours ago naman po to. Pagdinig naman po to sa Senado. Pagdinig sa Senado, sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Parang may anomalya rin dito sa PCSO. Pakinggan mo natin sandali. Si Tulpo nagtatanong yata certain amount. Sana kami, if you're going to ask po namin, mabalik po talaga isa sa mga teller? Yeah. Meron ba? Andiyan po yung president yata ng mga tellers. Pwede ba natin makausap yung president ng mga tellers? Sino? Ito pala. Muna kayo dun sa napag-usapan natin? Mr. Chair, we've already discussed about... Ito, lahat ho halos ng matataas na opisyal ng PCSO, nandito, pati yung general manager na si Robles. No? Ibig sabihin, talagang may power po ang Senado at ang Kongreso. Pag pinatawag ka, irespeto mo, pumunta ka. Pero si Kibuloy, bogus kayo dyan sa Senado. Sabi naman ng mga tauhan ni Kibuloy doon sa Kongreso, kangaroo court kayo dyan.
You are the most rotten institution, sabi ni Digong sa Senado. Binaboy lang ho ng grupo ni Digong ang Kongreso, at ito namang Senado, ganun din. Binababoy din ni Kibuloy. Kayo, mga bugo sa mga witness nyo. Kukunik na ho natin to. Tignan nyo naman ngayon. Nakawala ho yung nakawala. Andyan na ho yung mga... Ito po isa Doon pa rin iba naman ang title nito. Senate hold hearing on integrity of PCSO Lotto games. Nagkaroon na ho ng bahid yung integridad, kumbaga, ng PCSO, di ba? Ito. Tax code. We are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are allowing us to disclose. Tama na ho yan. Yan lo yan ho ang tawag dito. Yan po ang ibig kong sabihin, hindi ho nyo basta-basta pwedeng isnabin pag kayo pinatawag o inimbitahan sa Kongreso o sa Senado para matanong sa mga kung anong dapat tanungin. Yun ho kanina sa Kongreso, tinatanong ho mga opisyal ng pulis ho yun. Mga opisyal. At yun nga tinatanong, kung ano-anong maraming tanong tungkol parang anomalya ng kapulisan. No? Ay sila, Congressman Acop at saka Dennis Roldan ba yun? Dennis Roldan ba yun? Parang sila nagtatanong Oo. At nagkakandabulol-bulol ho yung pagsagot ng mga polis. Magaling mo magtanong si Congressman Acop kasi nga dating militar din diba? Tsaka abogado. Kaya kung aman si General Acop wag mo akong tinatanong kita, sumagot ka. Ganun ang mga pasok ko kanina sa mga opisyal ng pulis. Sino kasama mo? Sabi naman nung tinatanong na iba yun kasama mong ng warrant, hindi mo kilala, ganun. Huwag mo akong dati akong sabi ni Acop, nilirespeto po ang Kongreso, no? Ganon din yung Senado. Ang iniimbestiga nga yung mga ng PCSO, yung kung may nangyayaring anomalya, no? Pero kay Lucky Buloy, sa grupo ni Digong at ni Lucky Buloy, wala yung Kongreso, kangaroo court kayo dyan, di ba? Puro kayo napasok kayo ng kaliwa, sabi ni Kibuloy. Dapat patayin niya si Franz Castro. Pero absuelto, no? Not acquitted, not guilty na agad, umpisa pa lang. Ngayon doon na naman sila. Ito yung mga kampon, mga tauhan din sa pastoral ni Kibuloy. Nagwawala na ho sila dahil yun nga. Ito ang pamagat nito. 19 hours ago lang ho ito, Ito ho ang kanilang sagot sa Senado. Senador, talagang wala. Binababoy lang itong mga grupo na to. Ang Kongreso at Senado, no? Ito ho. 19 hours ago, ito. Ibinunyag ng mga miyembro ng kongregasyon ng The Kingdom of Jesus Christ ang totoong katauhan ng mga umano'y witnesses laban kay Pastor Apollo C. Mga peking witnesses versus Pastor ACQ sa Senate hearing, pinalagan ng mga miyembro ng KOJC. Okay na, tuloy. Kibuloy, si Daniela Paulite para sa report. Ganito ang senaryo sa pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros noong araw ng Martes, January 23. Animoy mga inabuso sa loob ng simbahan, panghaharas at iba pang mga paninira ang ipinupukol nila sa head minister ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya naman, hindi napigilan ng mga miyembro ng kongregasyon ng KOJC na ibunyag ang totoong katauhan ng mga nang-aakusa sa butihing pastor.
ng mga nag-aakusa sa butihing pastor. Hindi kaya kinikilabutan ito mga butihing, ha? Pinakita ho rito, di ba naka-vlog yung mga mukha ng mga witness na ginahasa ni Kibulog, no? Pinakita ho rito, dito sa vlog nito, hinubaran nila ng maskara, kumbaga. Ang gaganda, lalo yung, maski sino ho maganda. Ito ho yung babae, na, yung nakasombrero po, yun ho yung nag-file ng kaso kay Kibuloy na antimaro outright sa ano pa lang, prosecutor pa lang, dismiss na eh. Oo, ito ho siya ngayon. Oo. Ang ganda talaga noon. Noon pa ho yun ha, matagal na ha. Ang gandang babae. Scholar din siya. Pakinggan ho natin. Ha? Tatayo balahibo nyo rito. Doon lang sa butihing pastor. Talagang tatayo na. O, tuloy. Alam namin ang mga kabulastugan at mga kababuyan na ginawa niyo dito sa loob. At lumabas kayo kasi ayaw nyo magpa-correct, ayaw magpa-disiplina sa mga ginawa nyo kahayupan dito sa loob. Ngayon dyan, binabaliktad ninyo at ano to? Pastoral yan. Pastor din to. Ano to? Kasama rin to. O tuloy. Victim effect kayo. Tingnan natin. Dumiretso, huwag nang dandan sa Senate. Doon tayo sa korte so that we can present also our evidence. Ganun lang yan kadali. Ganun lang kadali. Ba't kailangan pa Senado sa Pilipinas? Wala na. Hindi ka kailangan dumas Senado. Ganun lang kadali. Demanda na kayo. Hindi yung Senate yan. Binababoy lang mo nito mga kampon. Mga tauhan ni Kibuloy. Ang Senado, di ba maliwanag, di ba? Senate pa kayo. O, pakinggan pa natin, mahaba pa ho ito. Trial by publicity lang naman dyan. Sa hearing-hearing na yan. Trial publicity lang kayo sa Senado. Hearing na yan, walang kwenta yan. Ganun kaliwanag. Ganun lang naman eh. Ba? Sabi niya, ganun lang kasimple yun eh. Yun lang explanation nun. Baliwala sa amin yung Senado na yan. Trial publicity lang yan. Ba? Patuloy natin. Doon tayo sa korte para malaman natin at mabubunyag anong klaseng babae kayo. Pinangalanan ng mga miyembro ang mga witness sa naturang pagdinig na si alias Amanda bilang si Blenda Portugal, si alias Jerome bilang Joar Olimba, si alias Sofia bilang si Julia Titova, si alias Nina bilang si Anya Brushvan at si Arlene Stone. Pare-pareho ang komento ng mga miyembro ng kongregasyon. Nilabas ho yung mga mukha. Ang gaganda, di ba? Lalo yung Pilipina. Maski yung mga Ukrainian, magaganda talaga. Kagahasa. Ay, kagahasa. Kaligaw-ligaw. Tuloy. Nakilala ng mga ito ang totoong pagkatao ng mga itinuturing ni Hontiveros na umano'y witness. Alam nila ang mga kalokohan at totoong record ng mga tinatawag rin nila bilang peking witness. Alam mo, yung mga pastoral kasi, eto na ha, trained dito yan sa... Eto, yung isang, siguro ano to, inner circle siguro to. Tingnan niyo yung mukha at tignan niyo kung paano manalita. Di ba? Ito yung mga tao ni Kibulog. Sino po, kung ano puno, siyempre ang bunga, di ba? Pakinggan natin. Sa kingdom to become future leaders. Hindi naintindihan ng mga baguhan pa lang, tapos nung lumabas, kasi nagkasala dito, kinoreksyonan, lumabas. Tapos ngayon, kung ano-ano pinapahid din yung mga accused kay pastor, na-dismiss naman yung kaso nito mga to eh. Itong si Amanda, kilala ka namin. Ito lang ang question sa kanya. If you are really raped on September 1 daw kasi siya ni-rape 2014, why didn't she tell her sister right at that day? Why she did not go to the police? She did not let... Takot nga! Natatakot, bata pa siya noon. Yun ang sagot doon. Ikaw naman. Sige, tuloy mo, Kibulag. Her self-examine. Wala. Sumasaw-saw pa itong mga Ukrainian na to. Balik nga kayo doon sa lugar niyo, tingnan natin ano yung mga buhay niyo. Kung hindi kayo tinulungan ng Kingdom Ministry, naku, ang baba ninyo. Minahal namin kayo dito. Kasi love one another dito. Support one another. And then, talagang matindi to. Love one another kayo dyan, ha?
Talagang pagka may night duty, love, di ba? Tuloy. Dahil lang kinoreksyonan kayo or dahil lang hindi nyo na nakukuha yung mga gusto nyong benepisyo, bye-bye. Ganon kayo kawalang utang na loob. Shame on you, alias Nina, alias Sofia, shame on you. Samantala, sa inilabas na official statement ni Pastor Apollo, hinamon nito si Ontiveros at ang mga umano'y bogus witness nito na magsampa ng kaso sa korte at doon magtuos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, anak ng puto, no? Yan o. Yan, paulit-ulit. Pag wala hong nangyari dito sa hindi nila nabigyan ng aksyon itong pambabalahura nitong si Kibulog sa Senado at hindi siya talaga napapunta at walang nangyari, pero yun nga sabi, makukontempt po siya, baka maaresto si Kibulog, no? Ewan ko, hindi natin alam, kaya tayo ay manonood na lang at kakain tayo ng popcorn. Pero yun nga, alam niyo sa mga nangyayari ngayon, isa sa pinakamasaya, ang nasirang Percy Lapid. 100% po yan. Nandito pa siya sa lupa. Nanonood pa po siya sa mga nangyayari. Lahat po itong mga nangyayari na ito predicted na ni Percy Lapid na mangyayari. Kaya ayan na, di ba? Saka yun nga mga boss, yan ba ang manalita ang mga sinasabing alagad ng appointed son? Ganyan ba ang sinasabing anak ng Diyos? Kibuloy, ano pinagsasabi mo? Lakas ng loob nitong si Kibuloy, ano kalaya mo yun? Siya raw anak ng Diyos? Sino Diyos mo? Ba't di ka magpapako sa krus? Ba't di mo ipagtanggol sarili mo? Marami ka pang abogado. Gusto mo korte? Sa korte, bakit di mo harapin yung korte sa Amerika? Wala mga boss. May tagapagtanggol pa, mga wala kayong utang na loob. Sabi nung mga alalay ni Kibulog, no? Grabe, no mga boss? Ano na? Basta yan, Ito grupo, bali grupo dito yung SMMI, nasuspindi na, indefinite, binalahura nun ang Kongreso, pati si Speaker of the House, lahat sila, sinalahula sila. Mga kangaroo court kayo. Ito naman ngayon, yung grupo ng Kingdom, mga bugos kayo, mga fake ang mga witnesses nyo. Trial publicity lang kayo dyan sa Senado. Sa korte tayo makita, ayaw namin dyan sa Senado. Ayan ang magiging marka. Pwede na palang ganun. Bakit itong mga pinatatawag nila tulpo, nila ba't pupunta pa kayo? Pwede na pala, huwag na kayo punta dyan. Parang ganun na mangyayari rin Kasi nga, napakagandang example ni appointed son. Di ba mga boss? Sila ang example. Yung grupo ni Digong. Di ba? Si Digong. Binaboy din yun, Ikaw, Franz Castro ka, sige. Kayo, taga Kongreso kayo. Alam ko kayo, Di ba? Si Kibuloy naman. Ano kayo? Iswerte kayo, Di ba? Sila ang example. Ordinaryong mamamayan na lang yan, mga boss. Di ba? Walang pwesto sa gobyerno. Bumaba na siya sa pangurakot. Bumaba na siya sa pagiging pangulo. Ano pa niya? Bakit Pero ngunit dapat subalit. Ayaw siya nang ibigay ni His Excellency. Hindi kami makalabarit sa ICC. Alam nyo, hindi kaya alam nung dito, si His Excellency. Kitang-kita ho ito lahat ng nangyayari ito sa buong mundo Ito nga si Kibulog, nakalating pa sa yung Al Jazeera na nag-report Al Jazeera, hindi ko lang makita nireport na Al Jazeera.
Ewan, mga boss. Mag-collab na po tayo. Magbigay ko kayo ng komento. Oo. Mga chief. Yun ang uri ng grupo ni Kibulog. Ni Kibuloy. Walang senit-senit dyan. Bugos kayo dyan. Yun namang grupo ni sa mamay. Kangaroo court kayo dyan. Yan o, nangyari. Binaboy, balik ano lang, di ba? Binababoy nung mga grupo ni Digong ang Senado at Kongreso. Yun lang po yan. Mag-collab na po tayo. Marami-rami to. Ito yung unang comments nyo, mga boss, dun sa unang vlog ko, nung tanghali pa lang, no? Kalat ni Baya, shout out. Basta Kabayo, mabilis sa kalokohan. Oo, loko-loko yan si Kabayo eh. Yan pa si Kabayo, kalat ni. Bakit pinababayaan ni Marcos, ni PBBM, na binababoy siya niyan? Hanggang ngayon, pinitigas pa rin niya si PBBM na kapatid niya si Bongbong. Nakakalaya. Nabibigyan pa ng award, kalat ni. Okinawa yung bata natin, oh. Okinawa, Japan. Kalat ni. Ano nangyayari sa mundo? At patuloy ang pamimigay niya ng salamin na peke. Pumunta pa nga dito eh. At na-welcome, na-welcome. Gago, araw-araw. Kalat ni Bayan ulit. Hello, Miss Akira Milos. Good day. Ingat. Shout out, Akira Milos, my friend. Good afternoon, karaoke, sabi niya. Bombahin mo rin, karaoke, sabi niya. Perla San Juan, shout out. Magandang hapon po, karaoke. Wala pong audio, sound. Meron. Kathleen Remo, shout out. Wala rin daw sa meron. Baka sa inyo may problema. Kasi bago ko ano to, tinitignan ko muna kung may sounds. Oo. Al Olalia, shout out Sabi niya, dapat na talagang maaresto ng FBI ang manyakis na si Kibuloy. Sobrang lagim ng kanyang inihasik. Kawawa ang mga inabuso niya. Magandang araw, Xerox at Ka-Warriors. God bless, Al Olalia. Pero umaapoy, Al Olalia, umaapoy yung tatlong pinakita nila na mga pinaggagahasa daw. Sabi nila, ang gaganda nun. Oo, maski lalo yung babaeng Pilipina, yung nandito mismo. Oo, ang gandang babae. Artistahin nga. Oo. Pinapaligo, magpiskis ka, mabuti ng katawan mo, ha? At yun na. X-rated pa nga di ba? Puti ko. Matapos akong pagsawaan, pinatulog ako sa tabi niya, pero nakatalikod ako sa kanya, pero hinakap niya ako at dinakot na naman ng aking dede. X-rated, kalat niyo. Habang nakapadyama siya, nung tinigasan na siya, sabi ng babae, medyo kasi nasa ko to eh. Nasa laysay ko to eh. Pinatungan niya na ako at kiniskis niya na yung ari niya sa ari ko, maski tapos sinubaran na. Puti, regis kalat ni. Anong nangyari ho yun eh, minor de edad pa ako eh. Yan lang naman ang tatanong sa Jackie Buloy eh. Ba't di ka pumunta? Harapin mo sila. Sabi mo, nakatakip yung mga mukha nila, di ba? Oo. Siyempre, protection nila yun. Pero kilala mo sila eh. Pinakita na nga ninyo kung sino sila. O, pinakita na niya mga bata mo kung sino-sino yung mga nakatakip ang mukha. O, di nakita na ng buong ano. O. Diba? Dami mong rason, Kibbs eh. Jeff Ramos na, shout out. Rolando Resco, shout out. Librado Ludovico, shout out, sabi niya. Tarantadong ama yan, si Pacquiao. Tinamaan ka ng kidlat. Pwede, dapat talaga matodas ka na, hudas. Galit si Librado Ludovico kay Pacquiao. Natutuwa sa'yo, Pacquiao. 3J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Ang aga yata nitong vlog mo. Anyway, sobrang evil talaga. Yan si Kibbs. Pero hindi naman lingid sa Diyos. Yan at mga parusa kay Kibbs ay nakakatakot. Ang parusa kay Kibbs ay nakakatakot. Wala. Alam na ni Kibbs kung saan siya pupunta. O, diba? Namuhay langit siya rito eh. O, diba?
Mantakin mo yung mga sinasakyan niya eh. Puro DC. Meron pang araw 12. Nakamotik eh. Bloy. Pero alam niyo, marami pa pong sisingaw yan. Marami pa pong yan. Marami pa pong lalabas dyan. Once na nagkaroon, pag nahipo si Kibulog, pag napatawag sa Senado, marami pa pong lalabas dyan. Oo. Tsak na magkakapili-pilipit yan eh. Pag tinanong lang nila sa ano yan, sabi mo, ikaw anak ng Diyos. Sino, paano mo napatunayan yan, ha? Blasphemy yan eh. Di, blasphemy yan, oo. Ganun naging kaso ng Panginoong Hesus eh. Oo. Pero walang abogado si Panginoong Hesus. Hinarap niya sila lahat. Lahat-lahat. Pero si Gibbs, oo. International si Gibbs. Si Panginoong Hesus, di yata international. Hanggang doon lang yata siya sa Jerusalem ba? Ha? O, ito si Gibbs, all over the world. Well-known si Gibbs. Ha? Drug trafficking, rape, kung ano-ano kaso ni Gibbs sa Amerika, ha? International warrant, ha? Tibay mo, Gibbs. Ha? Elizabeth Iscario. Good afternoon, Sir Rox. Iba talaga ang pagkamanyak nitong Kibuloy na to. Inuutusan pa niyang mangolekta ng abuloy at libreng pag-aaral. Na libre ang lahat pero kailangan i-massage mo siya. At doon kanya i-rape. Grabe ang kahayupan nitong manyakis nito. Ibitay ang taong ito ng patiwarik at unti-unting gilitan. Lupit mo naman. Ang sarap nitong tadtarin ng pinong-pino. Hay, naku, kawa-awang mga inosenteng bata. Hay. Ang lupit mo rin, no? Pero sang-ayon ako sa'yo, Elizabeth, totoo. Dapat nga yan, ano? Kung totoo, dapat yan, ina-acetylene yan, eh. Elizabeth Iscari ulit, oh. Sir Rox, totoo talaga ang kasabihan na kung sino ang iyong kaibigan, ganun ka din. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Di ba yun ang mga anak niya, pareho din sila? Mga anak ata ng demonyo, kawawang Pinoy, sabi. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, dapat lumabas ang mga inabuso nitong Kibuloy na to. Huwag silang matakot at para makulong na din ang hayop na to. At isabay kay Digong, God, please help us. Bigyan nyo ng katarungan ang mga taong ito. Yun nga eh. Ang problema, yung ating Department of Justice sa DOJ, nadidismiss agad dun eh. No? Kaya matapang si Kibuloy eh. Sa korte nyo kami para parehas tayo sa korte. Hindi sa Senate na yan, wala yan. Sabi ng tao ni Kibuloy, di ba? Ganun lang yun. Yannick Ordovez, shout out. Sana sinabi kong support o tuloy si Kibuloy. At kung gaano kalaki ang kahaba ang junior niya. Yun, wala siyang kawala. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, at sa mga loving family po, at sa lahat ng viewers mo po. Mabuhay ang programa po. Stay safe and God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Yang kay Rapist Kibuloy, napakagrabe po. Walang puso at kaluluwa at walang patawad sa edad. Napakapanlulumo para sa akin. Malaking papasalamat ko noon. Kaibigan ko, inaaya ako mag-member at tinanggihan ko. Kung hindi, isa ako sa naging biktima din ni Devil. Siyempre. Mukhang maganda ka, Ladies Anita. Kasi, hindi kumukuha si Gibbs ng pangit. Kita yung mga kumakata sa kodle ni Gibbs. Putya, mga mistisain eh. Mga blondie, hawkbu, Friend, si Ervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend, Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin, Sir Rox, huwag po tayong masyadong maging malupit sa aking ingkong ng appointed son of God. Magbigay galang po tayo at bigyan po siya ng respeto. Malalim to. Tumbanat ni Tia Deli na to. Dahil sa kasalukuyan po, kaya wala po siya sa pagtawag ng Senado. Huwag po natin siyang gambalain during his holy hours. Ano po? Malalim to. Namamahinga po siya at nagpapamasahe pa po sa mga musmus. Yan na. Bilang alay at handog daw po sa kanyang kadakilaan, kaya
Kaya wag po tayong, magbigay galang po tayo at yumuko at sumaludo sa pinakadakilang manyakol. Di ko na meta. Ayan na may laman na. Pinakadakilang manyakol na dapat po talaga dito, talagang ipaghasa ang tumbong kay Peryong at Dagul. Pisilin ang kanyang betlog at tanggalin at ipalunok sa kanya ng buong buo. Ang pesting yawa, buwisit, kinam, grabe po talaga ang pagkademonyo nitong tao na to, si Rox. Ito po yung klase talaga ng tao, si Rox. Buhay pa pero sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Baka nga hindi tanggapin sa impyerno mga yan Oo. Hindi, malamang hindi. Ewan ko saan sila mapupunta. Kasi baka ma-overthrow nila si Taning Ganon din po yung mga taong sobrang kumakampi at dumadakila po at pinagtatanggol pa siya. Kasi lahat po sila, ang Panginoon si Satanas. Join the club, mga buwisit. Sama-sama kayo talaga sa kingdom of hell. Totoo yan. Ladies Anita ulit Sabi kanina ni Atty. Topacio, hindi kailangang humarap sa kibulok sa Senado. Di mo? Kaya Senado, wala na yan. Baka maging gayahin yan nung mga pinatatawag nila mga resource person dyan na tatanungin tungkol sa pwede na sila na. Bakit? Sabi ni Topacio, bakit pupunta dyan? Di naman kayo korte. Ganun ang mga sasabi. Maski yung Kongreso, binaboy nila, diba? Tama ba ako? Sabi ni Topacio, ang trabaho daw ay ang gumawa ng batas, hindi dapat sila naninita at nagkukulong ng kahit sino. Yan sabi ni Topacio. Kung may reklamo raw, magsampa sa korte, hindi daw sa Senado. Kaya baliwala na yung Senado. Tanggalin na yung Senado sa Kongreso. Supreme Court na lang sa korte, di ba? Para lalaki na sinesweldo niyan, di ba, Topacio? Di ba? Nakita na daw nila yung ginawa sa Parmali. Kinulong ni Cordon. Dalawa, ano daw may nangyari? Uba daw? Wala din daw. Talagang binaluktot ang batas. Tamo. Kaya, yung Senado, nang babaluktot para pala yung batas, sabi ni Topacio, ganun ba yun? Ginawa niya pa. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay. Greetings, Raul Villanada. Raul Villanada ulit Nalalaman ni Kibulok na pag umaten sa hearing sa Senado ay hawla na siya. Diyan na tuloy-tuloy na siya sa kalaboso. Siyempre, wais si Kibulok appointed sa ni Digong. Ewan ko sino nag-appoint dyan o kinawag na. Raul Villanada ulit Malademonyo talaga si Kibulok. Siya lang nakakaalam nun, yung mga miyembro niya, alam maladyos siya Diba? Raul Villanada ulit Mahilig pala sa blondie si Kibulok, puro mga dikolor ang mga Pinoy na babae na alalay niya. Diba? Azucena Ambita, shout out Nakakasuka kung maririnig mo ang mga kaawa-awang mga nagpagsamantalahan ni Pastor. Kung walang kasalanan, humarap ka sa Senado, di ba tumakas ka sa Amerika dahil kinasuhan ka rin? At please lang, Pastor Kibuloy, huwag mong gamitin ang pangalan ni God. Good luck sa'yo, Pastor. Thank you from Australia, sabi niya. Pero totoo yan, mga boss. Hindi puro pwedeng umaga Tiyak na gagabi sa buhay ng tao. At maski na anong dami ng pera mo, hindi ka po pwedeng hanggang buhay ka mabubuhay. Mamamatay at mamamatay ka. Di ba? May hangganan ng lahat. Di mo lang alam kung paano ka matatapos. Di ba? Tuloy natin ito, Ramon Valencia, shout out. Bossing, si Stone, malaki lang ang ulo pero walang common sense. Ba?
Bossing, si Stone, malaki lang ang ulo pero walang common sense. Mahina ang pakiramdam. Kundi niya alam, pinasasarap lang siya ni Lisa. Sinong Stone? Si Bato. Hindi ko nakuha. Oo. Pinasasarap lang talaga siya. Kumbaga saan bago ka partihin, dapat pakainin ka ng masasarap. Di ba? Ramon Valencia ulit. Bossing, hindi ate si Kibulog sa hearing sa Senado kasi natimbrihan na yan ng amo niya. Bakit hindi nag-abugago si Shoki at Butiki sa kanya? Siguro walang tiwala si Kibulog sa kanila. Di ba? Ramon Valencia ulit. Kumusta na lang sa lahat, Karaoke Warriors. God bless us all. God bless, Ramon Valencia. Federico Mandak, shout out Yun din ang tanong ko, saan kaya mga anak ni Kibuloy? Walang nakababalita. Wala nga yun nga, di ba? Sa dami ng pinatungan nito, kung totoong talagang ito sobrang kamanyak nito at ang daming kinagkakaplog nito, ba't walang nabuntis? Di ba? Maliban na kung ba si Kibulog, diba? Saka, tuloy natin. Saka akala ko, sa pelikula lang ito nangyayari. Yung pala, nangyayari sa tunay na buhay. Yung dahil bulag ka sa pananampalataya, gagawin mo lahat. Sukdo lang ialay mo ang iyong sarili sa huwad na Panginoon. Totoo. Erlinda, shout out. Kibuli is already guilty. Lord of the demons. Johnny Bigud, shout out Gandang gabi, Karaoke. Hanggat hindi nagbabago ang presidente, itong mga Duterte at ang galamay niya ay puro absuelto at hindi makakasuhan. Kunwari kakasuhan sa una pero sa huli makakalabas din. O kaya magtatago at hindi na mahanap o mahuhuli. Di ba? Ano ba balita kay Bantag? Ang dami natin sa ngayon ng wala man lang kayong timbre kung nasan na, di ba? Ang nangyari sa pangyayari sa 34 na sabungero, wala rin, di ba? Pero sabi ni Pato, gumagana ang justice system sa Pilipinas. Shirley J. Sir, shout out. Sabi nga ni Atty. Enzo Karaoke, for a times there are changes. Akala ng mga yan, wala nang katapusan ang mga kahayupan nila. Taong 1997 dito sa Switzerland, meron ding mga pipi kuno na pumupunta sa bawat lamesa sa restaurant. May binebenta sila na kung ano-ano at minsan na rin akong nakabili kasi mukha silang kaawa-awa. Yun ang mga mukha nila, Shirley. Pero bigla na lang nawala, siguro pinaalis agad sila dito. Hindi sila magtatagal dito, mahuhuli agad sila. Buisit na yung bulok na yan. Kaya pala naging bilyonaryo. Salamat kay Senator Ontiveros, hindi ako nagkamali sa pagboto sa kanya. Parehas tayo, sa totoo lang. Ted, shout out Ted. Sabi ni Kibaboy, ang akusasyon sa kanya ni Senator Risa Ontiveros ay mga testigo ay peke, kaya hindi niya kikilalanin ang subpwena. Sabi pa niya na si Kristo ay napako sa krus dahil sa mga maling akusasyon. Kaya napako si Panginoong Hesus. Mali nga yung akusasyon, hindi niya ipinagtanggol sa sarili niya. Bogo. Ikaw, tama yung akusasyon, karami mo pang abugago. Yun ang pinagkaiba nyo, Kibuloy, tsaka ng Panginoong Kristo, kung ginagamit siya. Kaya siya napako sa krus. Tama ang sinabi mo dahil sa maling akusasyon. Pero sa'yo, Kibuloy, hindi mali yung akusasyon sa'yo. Tama. At sa Panginoong Hesukristo lang ang nakakaalam. At ikaw, ewan ko sa'yo, ang bangis mo. Pero yun pa rin mga boss. Tell me who your friends are, I will tell you who you are. Same feather flocks together. Wala na. Yun lang. Wala nang iba.
Tuloy natin kay Ted. Siya daw ngayon din, kung mapapako pala siya sa krus dahil sa maling akusasyon sa panahon ngayon, siya pala ang magiging kauna-unahang baboy ipapako sa krus. Ano kayang hitsura ng baboy pag pinako sa krus? Sambahin pa kaya siya ng followers niya? Lalim din pa ng tira ni Ted. Norman Istayan, welcome to the club ha, Norman ha. Xerox, pag tumakbo yung senadorya si Kibulo, panalo yan. Tulad ni Robin, Hingoy, Revilla, Bato at Go. Sa survey, pasok din si Digong. Yan ang gustong ipanalo ng mga bubutante na bigyan ng kandidatong 500 iboboto ka na. Yan ang sakit ng Pilipinas, pera-pera pag eleksyon. Si Sara panalo yan pagka-presidente. Madaming magpipinance niyan like China. Yung mga rider, gasolinahan lang ang bigyan 500 kasama na sa rally yan. Totoo sinasabi mo. Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo at saka ka-warriors. Karumal-dumal ang mga gawain ng kanya ipinakikita ng mga biktima niya. Sinira niyang kinabukasan ng mga bata. Isang malaking kasalanan pa na ginamit niya ang banal na pangalan ng Panginoon sa mga ginagawa niya. Grabe siyang mapanglait. Nawa magising na mga patuloy na naniniwala sa klase ng pamumuno nitong Kibs. God bless the Philippines. God bless. Marilo Pabian. Marilo Pabian ulit. Oh. Ha? Malaking insulto po itong pangbabaliwala niya sa Senado. Paano masasabing mabuting pastor siya sa klase ng pananalita niya? Hindi dapat palagpasin ang ganitong klase ng tao. Siyang tunay, nak. Ha? Siyang tunay. May Queen Antelo, shout out ha. Kung mayroong Senyor Aguila ng Siargao, mayroon namang Junior Suma sa Davao. Ano, May Queen? Junior Suma. Nanonood ka ba ng Suma? Yung, ano yung Suma? Yung may ahas dito sa ulo, kumakain ng puso ng birhen. Nanonood ka pala, ha? Cassandra Daisy, shout out. Nasaan na ang mga senadora natin na naatim nila, hayaan ang mga kababaihan natin? Nasisikmura ba nila ito? Mga X-rated na pinaggagawa ni Kibuloy? Paging, Aimee, Cynthia, Ligarda at Cayetano. Sama mo na si Grace po. Ha? Asan kayo mga kababaihan? Bakit pinabayaan ninyong nag-iisa? Si Senador Risa Hontiveros. Ha? Sa totoo lang mga boss, yung nangyayaring investigasyon ngayon dyan sa kahayupan na yan, kawawa si Senador Risa Hontiveros. Siya lang mag-isa. Napanood niyo po ba? Wala eh. Sumilip lang sandali si Coco at saka si Jinggoy, wala na. Samantalang yung investigasyon doon kay reincarnation ni Santo Niño na si Senyor Aguila, talaga naman bumandera si Bato sa pag-iimbestiga. Bato, ano pinagkaiba niyan? Mas masahol po yan kaysa kay Aguila eh. O, di ba Bato? Pero diyan mo makikita kung sino si Bato. O, di ba? O, mga boss. O. Yan yung senador ni Digong. Nguntik pa ang ginawa ng presidente ni Digong yan, si Bato eh. Pinag-file ng pagka-presidente yan. Oh. Shout out Jet Ramos nak. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Magandang gabi, magandang gabi. Ben Rumalari. Welcome to the club, Ben Rumalari. Tama, hindi dapat sila matakot. Tulad mo, dapat hindi matakot. Kaya umaten ka, sabi niya. Marami ka naman palang tagapagtanggol, Kibuloy. Ba't hindi mo isama lahat yung grupo mo na yan at umaten kayo sa Senado para makita nyo mga peking bugos. Kayo talaga.
aakusahan nyo na, ba't inaakusahan nyo yung Senado na ano, hindi na walang kwentang Senado. Talagang grabe, binaboy ninyo yung Kongreso sa Senado, sa totoo lang. Rodolfo, welcome to the club. Puro mga sinungaling ang sasabihin niyang si Kibuloy. Hindi yan aamin. Oh, diba? Kaya hindi na siya pupunta eh, diba? Kaso contempt siya, ha? Kaya inaabangan natin kung anong magagawa ni Senator Risa Ontiveros. Ha? Dahil nakipag-coordinator yata siya sa Department of Justice, eh, diba? Tingnan natin. Kalat ni Baya, shout out ulit, ha? Ito na yung comments nyo, ito sa gabi na. Nung gabi na ho, yung pangalawang vlog ko, ito po yung comments nyo. Kalat ni Baya ulit, oh. The one and only pandemic hero. Tigis death. Karoke, good evening. Bakbakan mo, Karoke, sabi ni Kalat niyo. Be well, Mama Bear. Okay lang siya, my friend, ha? Julito Rubilio, shout out, ha? Bro, good PM. Fuck you. Kung appointed son of God ka, dapat harapin mo sa Senado ang mga nag-aakusa sa'yo. Patunayan mo na inosente ka, gayahin mo si Jesus, si Jesus Christ, na kinaharap ang mga umuusik sa kanya. Ang masasabi ko lang kay Kibuloy, end is near. Bawat bagay may katapusan. Kala ni Kibuloy, wala siya katapusan eh. Bugok. Doon nga sinasabi niya, maski raw anak siya ng Diyos, gago. Yan ang pinakagago sa lahat ng gago nakita ko na buhay sa mundo. Kalat ni Bayaw. Tinitigas niya pa rin siya ang anak ng Diyos. Bugok talaga. Kalat ni Astig. Astig talaga ito si paring Apollo. Inisnab at hindi umubra Senado. Yun nga eh. Ang anak ng Diyos lang ang malakas. Ang problema, hindi alam kung sinong Diyos ang nag-apoy sa kanya eh. Dalawa Diyos eh. Diyos ng kabutihan at Diyos ng kasamaan. Kibuloy, hindi mo ba alam? Baka iba nag-appoint sa'yo. Kaya sa daming tangang naniwala sa'yo talaga. Sa totoo lang eh. Librado Ludovico, sabi niya. Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Mayroon ka bang reputasyon? Bakit hindi ka sumipot sa Senate hearing? Takot ka lang, leche, pwe. Kung wala kang kasalanan, dapat hinarap mo ang Senado. Gago. Ang galit talaga si Librado. Yung kaso mo sa Amerika, harapin mo rin. Ulul. Kung ano-ano pang iksasabi mo. Ang totoo, takot ka lang. Totoo yun. Kalat ni Baya ulit. International. Kung ikaw ba naman ang may international reputation, stop ang Senado. International reputation eh. Talagang antindi mo, Kibs. Totoo lang, Kibs. Raul Villanada ulit ito. Walang bangkarote. Walang bangkarote na sa katwiran itong si Kibulok. Alam niya na howlan siya sa Senado. Makokontempt yan. At doon, baka pumasok sa extradition. Nyayari siya. Alam niya yan. Ikaw na mabulungan ni Taning. Kalat ni Baya ulit. Kaya, bugos hearing pala sa Senado. Ang Senado. Kaya naman pala puro lang walwalan at walang nangyayari. Bugos kayo. Appointed son. Mo? Raul Villanada ulit. Paano nga ba sa Davao i-file ang kaso? Walang nangyayari. Hawak nila yan lalo kung mula sa prosecutor hanggang sa hukom at miyembro na ni Kibulok. Tapos ang kaso nila, kawawa naman. Paano ipapile sa Davao, Raul? Yung sheriff doon, sinasampal lang eh. Binubugbog lang eh, di ba? Sa harapan ng maraming tao. Oh. Di ba? Anong justice mo sa Davao? Binubugbog lang yung sheriff doon. Oh. Tapos sabihin mo, mag-file ng kaso kay Bulog. Ano ka? Applicant size, shout out. Raul Villanada ulit Tama, Kuyang Rox. Hindi na igagalang ang subwena ng Senado pag hindi nila napaatin si Kibulok. Katawa-tawa na ang Senado. Totoo. Binaboy na yung Senado sa Kongreso. Ano pa? Pero dapat subalit.
Hindi makika-operate si His Excellency sa ICC. Ha? Federico Mandaco. Siguro, Pastor, sumipot ka sa Senado para linisin ang pangalan mo. Kasi habang hindi ka pumupunta, ay lalong magdududa ang mga tao sa'yo. Kung lahat ng kasinungalingan noon mo, ipaliwanag sa Senado. Totoo yun. Doon ka magpaliwanag kasi Kibuliki. User, shout out. Good morning, Karoke. Itong si Kibulog at si Agila ay parehong mga demonyo ang mga gawain. Ang ipinagkaiba lang ni Agila kung baga sa sabong ay pinepeso ang mga miyembro. Pinipiso para mag-asawahan. Si Kibulog naman ay sinosolo. Galing mo, user. User ulit, oh. At si Kibulog ay ang paborito pang shampoo. Ang dapat paborito pang shampoo at dapat magsipilyo at maigi ang naka-blow dry ang buhok. Hindi yun. Kailangan magkuskus ka raw mabuti ng katawan mo para walang sabit. Sa totoo lang, yung kwento ng babae, kulang pa yun. Kulang yun. Hindi niya nilagay lahat kung paano siya talagang, alam mo na, ha? Talagang yung babae sa Senado na yun, ang gandang babae nun, totoo. Artistahin nga, di ba? Yan, sabi ko sa inyo, lumuluha yun. Nung ini-interview kung paano siya, wala. Dismiss. Kaya yun ang pinagmamalaki ni Kibulog, ha? Dismiss ka na eh, ha? Double jeopardy ka. Ha? Binigay Bulog, may double jeopardy pang alam mo. Kinawa dyan pa, User, oh. Pero okay, kung tayo po ay mahina sa pangunawa at hindi nag-iisip, ay madadala ka sa salita ng mga taong ito. Lalo na ang kapital ay pangalan ng Diyos at Biblia. Na ayon kay Duterte ay estupido ang may gawa. Oo yan. Kayo naman mga friend, magdasal po kayo. Alam niyo naman yung ama namin hanggang mas maganda pong kausap ang Panginoon ng taimtim. Yung dalawa lang, walang nakapaligid sa inyo. Dalawa lang kayong humihingi kayo ng kung anong kailangan ninyo. Ako hindi ho ako, basta parati lang hinihingi ko po sa kanya. Layo kami sa anumang sakit at kapamakan. Yun lang po. Oo. Hindi ho ako kung ano-anong hihingin. Hindi ho eh. May utak ka, maghanap buhay ka, huwag kang manloko ng tao. Yun lang eh. Oo. Makontento ka kung anong kinikita mo. Simple. Di ba? May 10 kautusan na siya eh. Saka lang ako lumalapit yan talagang pag hindi ko kaya. Nagaya ko ito nangyayari. Tulungan mo po ako dito sa aking hipag na napasukan ng demonyo ang kanyang pag-iisip. Yun o, nilalapit ko po yun. Nung nag-50-50 po yung aking ina, doon, nakipag-usap din po ako sa kanya. Ganun lang po. Hindi ho yung ganyan. Nakakita lang kayo ng may dalang Biblia eh. At saka nangangaral ng ganun eh. Napakarami yung kahayupan ng na yan. Mga sekta-sekta na yan sa totoo lang. Natatawa ho ako pag nanonood ako. Gusto kung pwede ko lang sapakin doon sa television. Magpatotoo. Ito yung mga magpapatotoo. Ako po ay dating babaero. Nung sumapi po ako rito, hindi na po ako ng babae. Nanlalalaki na po ako. Praise the Lord! Ako po ay dating may sakit. Ngayon po ay nung sumapi ako rito, ako po ay gumaling. Yan lang naman siya nasabi ng mga nagpapatotoo eh. Ako po ay dating masama. Ngayon po sumapi ako rito, ako po ay mabait. Yan lang naman, wala naman basta. Praise the Lord! Ako po'y dating lasenggo nung sumapi po ako, hindi na ako umiinom. Praise the Lord! Sabi na naman ng mga taga-sigaw.
Hindi eh. Kaya nga yan kung gusto niyo yumaman, dalawa lang. Magtayo kayo ng sekta. Kaya si Kibulog, nagsimula lang yata yan sa 7 eh. Yun namang INC, nagsimula lang yata sa 15. O ngayon, ang dami na nila. Sa patotoo lang ho yun. Patotoo. Halos lahat po ganyan ang nangyari. Patotoo. Tapos yung galing ho ng boka. Lord, ayokong anuhin yan eh. Kasi yun nga, sasabihin sa'yo, ganito. Sapat na naniniwala ako sa Diyos. At, Diyos me. Tuloy natin to, napapasarap ako sa pag ano yan, nakiinis ako, oo. Lalo itong si El Sutay na ito, El Satay, no, Taas ang mga prayer request. Ang malaking ilalagay, malaking biyaya kay Yahweh. Ang maliit din. Umulan. Lahat ng nagpayong walang biyaya kay Yahweh, nagpakabasa sila. Gaano kabaliw? Yeah. Naniniwala sila doon, sinasabi nung nagngangakak doon sa entablado. May utak po tayo. Unawain po natin yung sinasabi nung inyong lalo na po paulit-ulit. Kung pagdating po ng eleksyon, tuturuan kayo kung sino ang inyong iboboto. Magkaya ho nang nangyayari nitong mga ilang ang taki mo, tuturo sa'yo. Ito, iboto mo. Alam mo na ang kurap. Alam mo na ang lahi na magnanakaw. Yan pa itataas na ng kamay nila para iboto ninyo. Susunod kayo. Para na kayong pinatalo sa bangin O, di ba? Ewan ko. Diyos na lang po nakakaalam. Kung ganun. Hindi lang naman dito. Maski sa ibang bansa, ang dami rin hong tanga. Totoo lang. Kaya si Kibulog, tingnan mo, nakadali pa ng mga Ukrainian, kung ano-ano pang mga lahi. Nakakuha pa ng sumpat. Ewan ko. Tuloy natin tong kay Kasan Elizabeth Iscario. Ito. Kung di mo Xerox, wow itong Kibuloy na ito, kung magsalita ito, akala mo totoong matino. At ano daw? Gawa-gawa lang daw lahat ng hearing na yan at sisirain daw ang reputasyon niya. Bakit? Sa Amerika. Ganon din ang kaso niya. Ano yan? Nag-imbento lang ba ang mga witness na yan? O binayaran lang ba? Hoy, wag mong gawin mga bayaran yung mga witness na yan at mga host daw, hostess daw. Sira ba ulo nito o nagsisira-siraan? Matagal nang nagsisira-siraan yan. O baka nga sira ulo niyan, pinaniwalaan ng tanga. Di ba? Para di ka makakasuhan. Kung sakaling makakalusot ang Kibuloy na ito, ibig sabihin, malaking binayad niya sa mga ito para maabsuelto siya dito. 100% naman nyakis ito. At ginagamit ang mga kasapi niya para abusuhin ito, para sa magkapera at gamitin ito para usan ang mga inosenteng kababaihan. Ano pa ba ang ebidensya na dapat ilabas? Mag-aabutin tayo isang oras. 2 vlog ko itong binabasang comment. Gaganda kasi. Elizabeth Iscario ulit Dagdag comment ko pa po dito kay Kibuloy. Nabugos daw ang Senado. Ay nako. Bakit ka natatakot sa hearing nito kung bugos yan? Ang dami itong sinasabi. Nakilala daw siya sa international. Nakilala ka nga dahil sa international rapist ka. O diba? Sikat na sikat talaga siya di ba? Alam niyo yung ginagawa ni His Excellency? Parang cuddling of criminals yan, di ba? Yung hindi mo susuko yung mga ganyang klaseng Bakit? May kasalanan ka. Bakit? May napala ka ba sa mga kahayupang ginawa nila? Di ba? Para proteksyonan mo sila, baliwalain mo yung mga libo-libong nangamatay sa war on drugs niyang pinoproteksyonan mo. His Excellency,
Dion Karaig, welcome to the club. Kahit senador at justice na pinatawag regardless of the issue, humaharap sila except Lacson Tebes. Yung top man ni Curimao, si PCGG, na gumawa ng kwentong pagnanakaw mga Marcos si Bautista. Yan ang mga walang bayag harapin ang issue kasi guilty na sa akusasyon pa lang. Sa daming senador at iba pa na nakulong at pinagtanggol ang sarili, maganda ganun rin ang gawin ni Kibbs na ordinaryong tao lang tulad ni Rodrigo. Ngayon, kayong dalawa, pati pamilya mo, ipaglalaban ang batas. Kapag kayo ang siningil ng batas, aangal at tatago kayo. Dami mo na kaso, pakyo. Punta ka sa Amerika, bakit hindi ka magpunta? Wala na si Rodrigo, tatawa siya. Wala ka ng proteksyon. Ang taong tumulong sa rapist ay kasama din sa kasalanan. O, totoo nga, di ba? Wait ka lang, 1 month, kakasuhan ka na ng Senado sa pamamagitan ni virus. Sabi mo, haharap ka sa korte, ha? Tandaan namin yan. Para naman kahit papaano, maglimos kami sa mga bata mo sa lansangan. Fight, fuck you. Itayo mo ang pangalan ng simbahan mo. Ramon Valencia ulit ito. Bossing, kaya gusto niyang makita ang may kuha at malaman ang tunay na address. Pagkatapos nun, tatakutin niya, susuhulan ng pera. Magaling itong kupal na to. Kilala pala nila Ramon ibinulgar na nga nung mga alagad niya. Pinakita ang gaganda talaga. Lahat sila magaganda. Babata ilang kailan pag ginahasa kaya sinasabing ginahasa sila. Minor de edad pa sila nun Ramon Valencia ulit to. Attention mga kagalang-galang na mga senador, sabi ni Kibu Libog, mga bogus kayo. Sa bagay, meron talaga dyan, mga pulpul. Sana yung iba tulungan nyo si Senator Risa para mas matibay. Totoo. Kilala naman yung mga pulpul dyan Si Bato, si Bongo, si Rebilla. Yan naman yan mga talagang mga yan. Tao ni Kibuloy. Ramon Valencia ulit ito. Paawa effect lang yan. Sinira daw yung reputasyon niya. Pero nung siniraan niya si BP Leni at si Senator Lima, ay yung iba pa okay lang sa kanila. Totoo yan. Ramon Valencia ulit to. Bossing, napanood ko nga si Atty. Enzo. Binira niyan at kinontra ni Atty. Enzo. Ibig sabihin, mga bobo at ang abogado niya. Kasi hindi alam ang ginagawa niya. Wala man lang nagtuturo sa kanya. Si Atty. Enzo pa ang nagpaliwanag na magkaiba ang pag-iimbestiga sa Senado at Korte. Alam niya yan. Kaya lang alam niya na pagdating sa Senado, yun nga, magiging pagpepestahan daw yung bugok. Samantala doon sa Korte na alam niyang kanya, doon tayo magkita. Ganun yan Alam niyang kanya yung Korte doon diba? Matalino nga si Kungas Desiree Pelaez, welcome to the club. Walang immunity ang senador. Kung meron, sana dinakulong si Senator De Lima. Tama, Pero sabi ni Desiree, sabi nitong si Kibulog, may immunity raw di ba? Malia Leonora Roque, shout out. Ayaw dumalo sa bugos na hearing at humaharap sa bugos na witness. Yung bugos na pastor at son of God. Son of God. Yung mga yung mga inakusahang drug lord, gambling lord, pati lord ng scam dumadalo dyan. Bakit ayaw umatin nung
makapaminsalang praise the Lord. Nga, di ba? Al-Ulalya, oh. May reputasyon pa ba ngayong bistado na ang kahayupan ng bulaang pastor na yan? At galing mismo sa kaharian niya ang nagrereklamo ng pang-aabuso niya. Dapat siyang rumispeto at humarap sa investigasyon sa Senado. May nagrereklamo mismo sa Senado. Kaya motu proprio ng Senado to conduct investigation in aid of legislation. Di ba Diyos kakibuloy? Magdasal ka na sa sarili mo. Good day, Xerox. Alam mo ang isa pang dapat ipatawag, sa totoo lang, si Digong. Isa pa yan dapat ipatawag sa Senado o kaya sa Kongreso. Dahil marami siya sinasabi sa Kongreso. Wala naman na siyang immunity, di ba? Si Pinoy yata pinatawag din Umatin si Pinoy, pinatawag sa Senado. Sa Senado ba o Kongreso? Pinatawag siya, umatin siya. Si Digong yan ang dapat ipatawag din isa yan Di ba? Wala ka na immunity. Wala talaga. Parang nakakapanlumo talaga, Mararamdaman mo talaga na talagang nasa power pa ito si Digong, di ba? Di ba? Grupo niya sila Kibulog. Tingnan mo, pinagbababoy lang yung Senado sa Kongreso. Diba? Cat Gray, shout out. FBI is the key. Pacquiao. ICC is the key. Digong and cohorts. Totoo yan, Cat Gray. Marilo Pabian ulit. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Aba, kung talagang appointed son ka, ipakita mo ang kababaang loob mo. Sa klase ng pananalita mo, punong-puno ka ng pagmamataas at pagmamayabang. Sinabi mo na leader ka, so ipakita mo sa mga member mo na sumusunod sa kabilang mabuting pinuno nila. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Totoo. Ito kami sinasabi niya, mga pobre kayo, mga prostitute kayo, di ulul, di ba? Matapos ang pagsamantalahan, ngayon sabihin mo prostitute. Gunggong talaga Mardi Nyones TV, shout out. Tama ang sinabi mo, sir. Kapag hindi nila napapunta si Kibuloy sa hukuman ng Senado, wala nang kwenta ang Senado. Totoo. Ako po, punta sa Senado, hindi na. Napupunta. Wala namang yung Senado, di ba? Sa korte, yun ang sabi, di ba? Okay na, di ba? Sabi ni Topacio. Reynaldo Gonzalez, shout out. Pang-international daw, mga tangahanga niya sa pagkapanginoon at di daw siya dapat husgahan ng walang prueba. Ang pinaka-prueba talaga sige baliw. Baliw talaga yan. Wala ka nang masasabi dyan. Reynaldo Gonzalez ulit Ibang klase talaga itong si Kibuloy. Sukat pinagsabihang bogus ang Senado. Kung asaran din lang ang pag-uusapan, kung ako kay Senator Risa, sasagutin ko itong si Kibulok na bugoks pastor. Talagang bugok Gawin mo dyan. Kalat ni Bayaw nito. Brilyante kung may bahay, kung ang bahay mo sa langit ay may brilyanteng doorknob, ay pwede mo nang itsapwera ang hearing sa Senado. I own the earth. Diba? Earth, pati soul. Kaluluwa nyo. Bugok talaga ang gagawa mo. 3J Hope, shout out my friend. Xerox, yung mga pinagsasabi ni Kibs, ang tawag dyan panlilito lang. Lilituhin niya ang mga taong may kakaunti ang kaalaman, sabi ni Kibs. Idemanda siya. Nakademanda na nga siya sa US, bakit hindi niya puntahan at idepensa niya ang sarili nila? Kaya nga, Xerox, nagpapalusot siya pero di siya lulusot sa US. Kahit sampahan mo ng kaso, yan si Kibs,
na yan dito sa Pilipinas, hawak nila ang korte, pero sa US, di siya kakasa. Totoo yan. Kaya matapang siya eh. Anak ng kamote. 3J Show ulit oh. He is the son of the devil because Gibbs is a liar and the father of lies. In who else is Dutch? Este Satan. Kawawa itong Pilipinas to. Napangibabawa ng kadiliman. Sa totoo lang. Di ba mga boss? Wala eh. Nakamakita liwanag. 3J Show ulit oh. Xerox, hayaan mo na lang ang Xerox, hayaan mo lang yung mga dadadada. Defense mechanism yan. Dahil he knows he is guilty. Pero syempre, kailangan niyang gawin yan para nga naman magtanim siya ng doubt sa mga taong kakapiranggot ang kaalaman at madaling mauto. Totoo yan, 3J Show. Ang dami nila, di ba? 3J Show ulit oh. International daw ang reputasyon niya. Oo, totoo yan dahil notorious ang reputasyon niya for being a rapist, corrupt pastor, liar, and leader of a cult. Totoo, kaya international nga yun. International na baliw. 3J Show ulit oh. Alam mo, Xerox, this is the beginning of his end. Lahat naman may kahangganan. At ito na rin ang kanyang katapusan dahil FBI is here to get him. Eh, yun eh, kung ibibigay siya. Kung makiki-operate si His Excellency. Tama mo, ayaw niyo mag-cooperate sa ICC. O, diba? Ba't ako kayo cooperate sa FBI? Kaya gagalit sa akin si Digong. Kalase. Lord. Ay, isang oras na tayo mahigit, mga boss. 3J Show ulit. Xerox, I'm telling you, Marcos will not allow na madislodge sila sa Malacanang. Sinong baliw ang papayag na mapatalsik ka sa kaharian mo? Eh, ang sarap-sarap ng buhay mo. Natural gagawin lahat ni BBM upang manatili sila sa pwesto. Kaya sa palagay mo ba, Xerox, makakaupo uli ang DOT sa Malacanang? Pag nangyari yun, todas na ang Marcos. Totoo yan, 3J Show ka. 100% totoo yan. Niniwala ako sa'yo. 3J Show ulit oh. Kahit mag-hire pa sila ng sandamakmak na trolls para kay Gibbs at Dutch, walang magagawa yan dahil mas matibay si Lisa. Sabi nga niya, New Yorker ako, no? You can't afford me. Walang panama si Sarah kay Lisa. Sabi ni Sarah, ang tatay niya, pag naasar, padalos-dalos ng atake. Agad-agad, di nag-iisip. Kaya, kadalasan, bumabalik sa kanila ang kanilang scheme. O, diba, pati si Pulong, nadamay na. Totoo yan, Mission accomplished, mga boss. O, naka-isang oras tayo mahigit, no? Boyong Kong Balong, shout out. Eman Escalona, anak, shout out, Hanggang bukas po, mga boss. Tinapos, dalawa ko kasi yung vlog ko kahapon. Binasa ko lahat yung mga comments nyo. Sayang, gaganda eh. No? God bless po, God bless. Po tayo mawawalan ng pag-asa. Yun na lang ang ating panlaban eh. Ang umasa. Eh, pero gumagalaw na ho. Ramdam ko na rin. Ramdam nyo na ba? Sabi nga niya to na Enzo, God moves in a very mysterious way. Eto na yan. No. Isa na lang ang hihipuin niya eh. Katersi, tabihan mo na yan si Excellency at bulungan mo na ng maayos yan. Pero gaya na sabi ni 3J Show, lang namang nasa kama ka na, mapupunta ka pa sa banig. God bless.